Hello guys, it's me again, Ruby. For today's vlogs guys, ayan, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng simple chiffon cake. Ayan na nga, hinihiwalay ko na guys yung puti ng itlog sa dilaw. Separate natin yan. Gumamit ako dito ng 5 itlog. Yan, dapat yan guys, ingatan nyo yung di masasama yung yellow dun sa egg white. Tapos ayan, mix lang natin guys. Tapos nag-add din ako ng half cup ng mantika, 1/3 cup ng water or milk. Kung may pambili naman kayo ng gatas, why not, diba? Nag-add din ako dyan ng 1/4 cup ng white sugar and then mix. Paka-mix nyo yan guys. Dapat walang buo-buong sugar. Kasi later, sasalain nyo yan. Yung mga dry ingredients. So, kailangan wala nang buo-buong sugar. So, ayan na nga guys. Nag-add din ako dyan ng konting patak ng strawberry flavor. Kasi, guys, alam niyo na, paborito ko yung strawberry. So, ayan ang ginamit kong flavor. Pwede naman gumamit ng vanilla, guys. Ayun naman talaga yung usually na ginagamit dyan. So, ayan, nag-add din ako ng 1 cup ng cake flour. And then, ng 1 teaspoon ng baking powder. Tapos, nag-add din ako ng konting asin to balance lang yung ating timpla. Tapos, ayan, i-sip na natin. Then, ayan, punas pa sa kamay. Tapos, ayan, shake lang. Mix lang yan natin, guys. Mix lang natin. Tapos, dapat yung na siya. Yung, parang, mapino na yung pagka-mix niya. Hanggang sa mangawit ka na guys. Ayan, ganyan siya. Ganyan yung consistency niya guys. Tapos, magbibit na tayo ng egg white. Tapos, nag-add ako dyan ng cornstarch. And then, half cup ng white sugar. Yan, mimix lang natin. Pwede din kayong gumamit dito ng hand mixer guys. Pero yung ginamit ko ngayon ay stand mixer. Tapos yung pag-add ng sugar is unti-unti lang. Huwag niyong bibiglain na ibuhos lahat yung half cup ng sugar. Dapat unti-unti lang. Para hindi siya yung mabigla yung ating egg white. Tapos ayan, parang pakaramdam ko kasi hindi siya nakahalo ng mabuti. Kaya inahawak-hawakan ko siya. Tapos iniikot-ikot ko siya. Tapos ayan, ikot-ikot lang ng merang natin. Medyo delikado yung paggawa ng merang guys. Dapat yung egg white, wag masasamaan ng egg yolk. Tapos yung mga utensil na gagamitin mo, dapat malinis lahat. Para hindi mo magsak yung ating merang. Tapos ayan, dapat ganyan siya guys. Para maganda yung kalalabasan ng ating chiffon cake. Tapos ayan, nakita nyo naman, naghalo muna ako ng konti. Para hindi siya mabigla, pinakilala ko muna si merang dun sa butter natin. Pagkahalo ko niyan guys, ilalagay ko na lahat ng tirang merang. So, ayun, halo-halo lang. Kaya mabilis lang yan guys, kasi naka-fast forward yan. Pero ang totoo niyan, alalay lang yung paggawa ko niyan. Alalay lang yung paggawa ko dyan guys. Kasi guys, pag yan nabigla, aroy nako, ang inyong chiffon cake ay bagsak. Pag nadideflate siya guys. Kaya yung iba kasi, hindi alam yung mga technique sa chiffon cake. So ayun, nagmamadali sila guys sa paggawa ng chiffon cake. Pero ang totoo, napakadelikado gumawa ng chiffon cake guys. Pero pagbati na kayo, napakadali naman. Pag nakuha nyo na yung mga technique. So, ayan, nga pala, habang gumagawa ko kanina guys, nakaparehit na yung ating oven. So, ayan, ayan ang ating chiffon cakes. Perfect. So, dito na tayo sa pinaka-exciting part guys. Ayan, naglagay na ako ng caramel. Yung caramel na yan guys, yan, yung gatas na pinakuluan ko ng 25 years. Saka lang. Nakita nyo naman ang ating chiffon cake. Perfect na perfect. Kasi yan, nilagyan ko lang siya ng ganyan. Tapos poprostingan ko na siya. Sa pagpo-frosting lang naman guys, sana yan lang naman yan. Sa umpisa, siyempre, mahirap.
hindi mo pagamay. Pero pagka nakasanayan mo na yan guys, araw-araw mo na siyang ginagawa or lagi ka na maraming order, okay na siya noon, magagamay mo na siya. Lahat naman guys, sa umpisa, nagsisimula sa mahirap. Pero pag nagtagal-tagal na, ay nako, easy na lang sa'yo. Easy na lang sa'yo ang lahat. So, ayan nga, tinan nyo, medyo na ano-ano pa, parang nanibago pa ako dyan kasi ang tagal-tagal kong hindi gumawa ng cake. Pero ngayon guys, tumatanggap na ulit ako ng cake. So, ayan guys, sa mga suki ko dyan, sa mga customer ko out there, Ijas Cake and Treats ay open na po ulit. Tumatanggap na po ulit ng mga cake. Ayan. Ang cake nga pala nito guys ay para sa anniversary namin ng asawa ko. 17-year anniversary namin, wedding anniversary. Marami pa naman akong sobrang ingredients. Kaya naisipan kong gumawa ng cake. Ang ingay ng aso ko guys. Ang ingay talaga. Nakakainis. Tapos ayan guys. Naglagay lang ako ng border dyan. Tapos yan. Panoorin nyo na lang guys. Ayan. Ang ginamit kong tip dyan ay 2D yata yan guys. 2D tip. Simple lang yung design niya. Saka nga pala guys, sa mga willing matutong mag-bake or magluto ng mga simpleng tinapay, ganyan. Willing ako mag-share ng nalalaman ko sa inyo. Just PM nila lang o kaya pumunta kayo dito sa bahay tapos tuturo ko sa inyo. Free naman yung mga gamit ko pero magdadala kayo ng mga ingredients nyo guys. Kasi yung ingredients natin hindi naman basta-basta yung presyo kasi lahat ngayon guys mahal na. So, kung sino man yung mga gustong matuto dyan, tapos yung talagang nararamdaman nyo naman sa sarili nyo na gusto nyo talaga mag-bake, gusto nyo matutong gumawa ng cake para sa kahit na anong okasyon nyo, ayun, willing ko sa inyong i-share yung nalalaman ko. Pero i-follow nyo ako, i-subscribe nyo ako sa lahat ng social media trend, di ba? Napakadali lang nun guys, i-share ko na nga pati mga gamit ko guys, pero magdadala kayo ng ingredients nyo. Kaya kapag may time kayo, tas alam nyo passion nyo yung pagluluto, go na. Punta na kayo dito guys. Nandito lang naman ako lagi sa bahay. Nasa yan, naglagay lang ako ng konting design. Yung mga design na yan guys, edible yan, nakakain yan. So, kahit na makain siya is okay lang. Candy yan, edible ball gun guys. Naglagay din ako ng cheese sa gitna. At yung tira naming cheese noong unang panahon pa guys, nilagay ko na para mapakinabangan naman. Ayan. So guys, tapos na ang ating cake. Thank you for watching. Please do subscribe to my YouTube channel. God bless.